ka-express, buong Russia ginulat, isang napakalaking alon ang posibleng yumanik sa tennis world habang papalapit ang mabadala Abu Dhabi Open WTA 500. Sa gitna ng kumukulong Middle East swing, isang hindi inaasahang banggaan ang unti-unting nabubuo, ang Pinoy tennis queen na si Alex Ayala laban sa isa sa pinakakinatatakutang pangalan sa WTA Tour, ang world number 3 at dating Abu Dhabi champion na si Elena Rybakina. Ito ang uri ng laban na hindi lang nilalaro sa court, ito ay isinusulat para sa kasaysayan. Kung si Alex ang mukha ng bagong henerasyon ng Philippine tennis, si Rybakina naman ang simbolo ng malamig, brutal at walang emosyong dominance sa women's game. Isang kaliweting mandirigma mula sa Manila, kontra sa isang ice queen na may Wimbledon crown at Grand Slam pedigree. Sa papel, malinaw ang agwat, pero sa tennis, lalo na sa mga sandaling puno ng pressure, ang papel ay madaling mapunit. Pumasok si Alex sa Abu Dhabi bilang major wildcard, isang pagkakataong bihira at mahalaga. So ibig sabihin, direkta siyang haharap sa mga seeded giants ng torneo. At sa sandaling lumabas ang draw, biglang tumigil ang hininga ng maraming fans. Posibleng magtagpo ang landas niya at kay Rybakina. Isang senaryong hindi inaasahan pero matagal nang hinihintay ng mga naghahanap ng tunay na upset. Mula sa naglalakihang digital billboards ng UAE, natampok ang mukha ni Alex. Malinaw na hindi na siya basta kalahok, siya ay main attraction. Bakit ito ginulat ang Russia at maging ang buong tennis world? Dahil si Elena ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, world number 3, sariwa sa isang dominanting run sa Australian Open 2026 at may reputasyon bilang isa sa pinakamalalakas mag-serve sa buong tour. Ang kanyang laro ay parang makina, walang emosyon, walang kaba, puro execution. Sa mabilis na hard courts ng Abu Dhabi, isang lugar na minsan niyang pinagharian, si Rybakina ay tinuturing na halos unbeatable. Pero kung may isang bagay na paulit-ulit ng pinapatunayan ni Alex, yun ay ang katotohanan. Hindi siya natitinag sa pangalan o ranking. May track record na siyang panggulat sa mundo, mga panalong hindi inaasahan, lahat sa mas mataas ang rank, mas kilala at mas pinapaboran. Ang kanyang estilo ay kabaligtaran kay Rybakina, masigla, emotional, puno ng grit. Kung si Rybakina ay yellow, si Alex ay apoy. Ang banggaan na ito ay hindi lang David versus Goliath, ito ay clash of eras. Ang established kapangyarihan ng WTA Elite, sa kabila ang bagong alon ng fearless contenders na walang takot manghamon. Sa edad na 20, si Alex ay hindi na lang umaasa sa potensyal, nagsisimula na siyang mag-deliver ng resulta. Ang bawat torneo ay nagiging hakbang papalapit sa mas malaking pangarap. Ang patunayan na ang Pilipinas ay may puwang sa pinakamataas na antas ng tennis. Sa social media, mabilis na kumalat ang usapan. Sa Russia at Kazakhstan, nagtanong ang mga fans, sino itong Pinay na nasa billboard ng Abu Dhabi? Ang Pinoy community ay naghanda na naman ng tinatawag nilang home court away from home. Ang presensya ni Alex ay hindi na local, ito ay global. At sa bawat post, bawat clip, bawat analysis, mas lalong tumitindi ang pressure sa mga top seeds na haharap sa kanya. Sa loob ng court, malinaw ang magiging laban. Power versus precision. Si Rybakina, may taas na halos 6 feet, ay may serve na kayang umabot sa 190 to 200 km per hour. Siya ang consistent leader sa aces per match sa WTA. Ang kanyang unang palo ay madalas sapat na para tapusin ang punto. Sa Abu Dhabi, kung saan mabilis at mababa ang bounce ng hard courts, ang kanyang serve ay parang bala ng kanyon. Pero may sandata si Alex na hindi makikita sa stat sheets. Ang kanyang lefty advantage bilang kaliwete, kakaiba ang angulo at spin ng kanyang returns. Maraming right-handed players, kahit elite, ang nahihirapang mag-adjust sa ganitong trajectory. Ang return game ni Alex ay itinuturing na isa sa kanyang pinaka-underrated weapons. Kung may kakayahang mag-neutralize ng malalakas na serve, si Alex ang tipo ng player na kayang gawin yon sa tamang sandali. At pagdating sa galaw at footwork, dito nagsisimulang lumilitap ang isa pang interesting na aspeto ng laban. Bagamat athletic itong si Rybakina para sa kanyang taas, mas bababa ang center of gravity ni Alex, isang malaking bentahe sa mabilis na lateral movement. Sa mga long rallies, mas komportable si Alex. Alam niya na ayaw ni Rybakina ng mahahabang palitan, mas gusto nito ang quick points, kaya malinaw ang posibleng game plan, pahabain ng rallies,
sirain ang rhythm at pilitin ang world number 3 na maglaro sa hindi niya comfortabling zone. Mentality ang isa pang larangan ng digmaan. Sa ganitong matchup, ang pressure ay hindi pantay. Lahat ay umasang mananalo si Rybakina. Para kay Alex, halos wala siyang mawawala. Ang ganitong sitwasyon ay mapanganib para sa isang top seed, isang breakpoint lang, isang mahabang rally, isang crowd roar, at biglang magbabago ang momentum. Ang tennis ay isang mental chess game at sa mga ganitong laban, ang unang kumurap ang madalas matalo. Dagdag pa rito ang Abu Dhabi conditions, bagamat tuyo ang hangin, nagiging mabigat ang atmosphere sa gabi. Pag bumagal ng konti ang bola, mas may oras si Alex para makapag-set up ng kanyang forehand at mag-counter. Ang mga maliliit na detalyeng ito ang madalas magdikta ng upset sa WTA level. At syempre, nariyan ang Pinoy crowd factor. Hindi lihim ang libo-libong OFW sa UAE ay aktibong sumusuporta kay Alex. Ang sigaw na, "Laban Alex," ay hindi lang ingay. Ito ay energy. At para sa isang player na sanay sa tahimik na courts, ang ganitong atmosphere ay pwedeng maging distraction. At para kay Alex, ito ang gasolina. Well, hindi lang ito laban ng rankings o trophies. Ito ay laban ng paniniwala. Paniniwala ng isang bansa na kaya nitong tumayo sa pinakamalaking entablado ng mundo. Paniniwala na isang batang atleta na ang pangalan, lahi at bandera ay hindi hadlang sa tagumpay. Kapag pumasok na sila sa court, mawawala ang world number 3 at world number 49. Ang matitira na lang ay dalawang manlalarong gutom sa panalo. At kung gutom ang pag-uusapan, kakaiba ang gutom ni Alex. Isang gutom na hinubog ng taon ng pagsasanay, pagkatalo at muling pagbangon. Sa Abu Dhabi, posibleng masaksihan natin hindi lang isang match kundi isang sandaling magpapabago ng pananaw ng mundo. Kung ito na ang oras ng isang bagong Giant Slayer chapter, handa na ang mundo na muling maghulat. Sa pagtatapos ng lahat ng ingay, hype at numerong bumabalot sa laban na ito, malinaw ang isang katotohanan. Hindi na ito basta experience match. Ang Alex Ayala versus Elena Rybakina, ito ay isang sandaling sumusukat kung gaano nakalayo ang narating ng isang Pinay na minsan itunuturing lang na future prospect pero ngayon ay handa ng humarap sa pinakamalalakas sa mundo. Sa Abu Dhabi, hindi lang ranking ang magbabanggaan, kundi paniniwala, tapang at determinasyon. At para kay Rybakina, ito ay laban na dapat niyang mapanalunan at para kay Alex, ito ay laban na pwede niyang angkinin. At sa tennis, ang ganitong imbalance ng pressure ang madalas pinagmumulan ng pinakamalaking upset. Isang mahabang rally, isang matagumpay na return, isang sigaw mula sa crowd, sapat na yon para magbago ang takbo ng kasaysayan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.